Hello and welcome. Kamusta kayo dito mga kapatid ng Star Viewers? So, ang reading natin ngayon is, merong tao na patalikod kang tinitira. So, mag-ingat-ingat kayo mga kapatid kung sino itong tao na patalikod kang tinitira. And watching this reading, no, manonood dito sa reading na ito, at least malaman natin kung sino itong taong patalikod kang tinitira. So, yeah, para naman aware tayo kung sino itong sabihin natin na mabuti tayo sa harapan nila, ina-admire natin itong taong itong na akala natin ay mabuti, and we'll find out kung sino ba talaga itong tao na patalikod kang tinitira. Alright? Kamusta kayo mga kapatid? I hope everybody are doing well. I love you guys, and I always miss you guys, and I do hope na may miss nyo rin ako, kahit na minsan ay tinatawag ako ng baraha ko. Kaya lang, lately, madali akong nade-drain yung energy ko. So, kailangan ko talaga mag-relax. Ayoko kasi mag-reading ng pagod na pagod ako. So, yeah, I do wish na okay kayo palagi. And bago po ako nag-start ng reading na ito, pinipray ko po kayo palagi na gabayan din kayo ng universe at protektahan kayo ng universe, at madinig niya ang inyong mga panalangin at ma-bless din kayo. Alright? So, yeah, God bless you guys always, and I do wish na masaya kayo whenever you are, no? Malipayon mo, bising asa mo, no, na naakaron. Alright, so let's find out a message here, or itong tao na, sino itong taong patalikod kang tinitira. Alright. Spirit Angels, who is this person na patalikod, no? Sinisiraan ng ating mga collective or tinitira. Alright, sino itong tao? It's like masking. This person is masking about you, no? Who is this person? Spirit Angels? Whoever watch this reading, this is general reading, collective reading. Kunin nyo lang guys kung saan ka nakakasunod. Alright, who is this person? Okay, you're dealing with the person na soulmate. Okay, soulmate mo, boy employee, siguro ikaw tong boss, amo. Guys, kunin nyo lang kung saan ka nakarasunod. Kung hindi naman, wag nyo lang kunin, at wag lang po tayong magagalit, dahil yung iba naman ay itong ibang reading na ito or energy na kukuha natin ay para sa iba. So, wag nyo lang po lahatin. Katrabaho na babae, I'm hearing like chismosa. You are dealing with a person na napaka-chismosa. Lola, bakit kaya? Pati si Lola, tinitira ka rin patalikod. Katrabaho na lalaki, like again, ganun talaga, no, may iba-iba tayong mga sitwasyon. May family members talaga na hindi maintindihan, no? Hindi kayo maintindihan or hindi tayo maintindihan. Father-in-law, see again, relatives. Father-in-law, siguro hindi kayo close ng father-in-law mo or hindi kanya gusto. Kapitbahay na lalaki, again, meron itong chismoso. Okay. Okay, malakas dito ang father-in-law. Wow. Crush na lalaki. So, yung crush mong lalaki, okay, nakukuha ko yung energy dito. Crush na lalaki, so crush ka niya, may gusto itong taong ito, kaya lang binabash ka niya patalikod dahil siguro hindi mo siya pinapansin. Wow, napakaano naman ang taong ito, no? So, sino pa? Spirit ka rin, sino pa? Sino itong taong binabash ang ating mga collective or sinisira sila patalikod ng mga taong ito? Sino to? Spirit ka rin, Diyos? So, we have here pamangkin na lalaki. So, again, another family member. Pamangkin na lalaki. Okay. Siguro naiinis sa'yo. Boss na lalaki. Siguro yung amo mo or boss mo ay sisiraan ka rin, or siguro may galit sa'yo. Oh my God. Boss na lalaki. Boss na babae. Kaklase na babae. Kaklase mo. Yeah. Tatay. Okay. Meron itong hindi maganda ang sitwasyon ninyo ng pamilya. Tatay. Siguro nagagalit sa'yo o nainis sa'yo. Friend na lalaki. I'm getting also that nainis siya sa'yo dahil hindi siya nakaka-receive ng support. Okay? Very specific energy na kukuha ko dito. Friend na lalaki. I don't know guys kung bakit nagagalit ang tatay mo sa'yo, or kasi something about na support na hindi mo siya binibigyan ng support.
Or siguro may hiniling siya sa'yo na hindi mo binigay. Or siguro, sabihin natin no na alak, I'm hearing like alak din siguro or money, no? Sabihin natin na alak, example lang ano, hingi siya ng pera sa'yo para pambili ng alak pero of course, hindi talaga siya maganda sa health ng tatay mo. Lalong-lalo na't may problema na siya sa katawan no or may health issue na siya. And para sa iyo as anak, gusto mo naman na magkaroon ng magandang buhay ang tatay mo or healthy living ano. So, yeah, you could be dealing with like a childish or makasarili. Siguro that's how things na hindi kanya maintindihan. And for you, you just want what's best for your tatay or lola, no? Lola, father-in-law, pamangkin na lalaki, soulmate. Okay? Like again guys, binabash ka niya. Like again, meron siguro itong hindi pagkakaintindihan, naggalit sa'yo. Again, minsan itong energy nito ay nababago. So this reading, this energy is just at this moment. Kasi may chance pa naman na mabago itong energy nila na nagagalit sila sa iyo ngayon. Kaya binabash ka nila. No? Binabash ka nila dahil sa mga sitwasyon ninyo na hindi kayo makakaintindihan, hindi ka nila naintindihan at hindi mo rin sila maintindihan. Yeah, something na hinihiling nila na against siguro sa iyo. And I know you do what's best for your family member. Okay, friend na lalaki. So, yung kaibigan mong lalaki, binabash ka niya, siguro na may tampuhan dito. Yung malakas ditong tampuhan, malakas dito yung parang temporary lang naman itong tampuhan dito, ano. Yeah. Meron naman dito na yung boss or amo ninyo. Okay, binabash ka niya, I don't know what you did. Siguro, alamin natin kung bakit kanya binabash. Alright? Or nagtatampo sa'yo. Bakit? Anong ginawa mo? Collective. Spirit Ranges, anong ginawa ng ating collective? Bakit binabash ang ating collective sa kanilang mga amo? Okay. Tumalon. Okay. Dahil siguro, I'm hearing like, panay cellphone. Baka panay cellphone mo or distractive ka siguro sa ginagawa mo. Meron naman dito na binabash ka ng amo mo, boss, amo, either distractive ka dahil sa nakita ka siguro niya sa gumagamit ng cellphone while working. Guys, be responsible naman no sa trabaho. Whatever you guys do, binabayaran kayo para magtrabaho. Hindi yung mag-social media na lang. Alright? So, be responsible. Okay? Kaya tuloy, binabash ka ng amo mo dahil nakikita ka niya na ito ang ginagawa mo. Yung iba dito siguro nagbubulakbol, no? Meron naman dito na binabash ka ng amo mo dahil siguro para bang lagi dito nag-a-advance dahil laging may problemang pera. Okay? So, this is very specific. Kaya siguro, hindi naman sa naiinis, no? Disappointed lang sila sa'yo. Dahil parang meron ditong humihingi sila ng tulong sa'yo or something about na your answer here is like you have no money. Wala kang maibigay na tulong sa kanila kasi gipit ka rin. Siguro yun din ang ng tatay mo, father-in-law, no? Tatay mo, pamangkin na lalaki, lola, para bang nagtampo sila sa'yo dahil humihingi siguro sila sa'yo ng tulong. Whatever they ask na hinihindian mo, kasi ikaw din na naghihirap din. They just don't know the whole story about you, your situation. Alright? Yung iba naman dito, lalong-lalo na related sa business, may-ari ng negosyo, pinagtatrabahuan mo, amo, boss, they sees you na siguro nakikita ka lang nagbubulakbul lang, hindi siniseryoso ang trabaho, lagi nakatutok sa social media, cellphone, no? Or like again, para bang matamlay, meron dito parang matamlay palagi and of course sa trabaho kasi nakakaano yung energy na makita yung katrabaho mo no na masigla. Kasi the more nakita yung nagiging workaholic mo, maging masigla ka, nagiging alive yung environment. Pero kung lately, laging pagod, parang yung unang pagbati pa lang,
imbis na good luck, nagiging, sabihin natin, good morning, nagiging bad morning na. Example lang, ano? So, cheer up mga kapatid. Huwag niyong isipin palagi yung problema. Set aside niyo yung problema ninyo, yung drama ng buhay ninyo, and then pagdating sa trabaho, be professional naman. Para maganda din ang takbo ng finances ninyo. Alright? So, that's also a message for you here kung bakit binabash kanila or may pagtatampo dito. Alright, ano pa? Bakit naman si crush? Alright, crush na lalaki. Okay, guys, more about dito sa family member ha, yung sinasabi kong binabash ka or nagtatampo sa'yo. Like again, this could be related sa tulong or support, no? Hinihingi nila na, like again, nahihirapan ka siguro magbigay ng suporta sa kanila or whatever you are, whatever they ask you, nagtatampo lang naman ang mga to. Hindi naman to forever, ha? Yeah, these are just a temporary, kaya binabash ka nila dahil sa disappointment. Na-disappoint sila sa hindi mo magbigay ng tulong. Yung iba dito. Alright? So, si crush na lalaki, bakit si crush na lalaki ay binabash ka patalikod or nagtatampo? Okay, binabash ka niya dahil siguro struggle siya. Struggle siguro sa communication sa'yo dahil hindi mo siya kinakausap or dinidedma mo siya. Kasi meron itong hindi pag-uusap eh. Siguro hindi mo siya pinapansin dahil focus ka sa future mo. Okay? So, itong taong ito ay parang bang inaaway ka muna niya. It's like the way this person approach you or gusto kanyang kausapin or pagpapansin, wala. It's something about like effect. No? So, hindi epektibo. So, naiinis siya. Kaya binabash ka niya or sinisira ka niya sa iba. You could be dealing with the person na napaka I don't know, decisive or controlling or childish and is insecure. Alright? Ano pa? Okay. Bakit pinabash ang ating collective sa katrabaho niya? Bakit? Like again, meron ditong laging naka sa social media, sa Facebook or YouTube or video. Yes. And nakikita kanilang parang lagi kang tutok dito rather than facing your work, no, whatever you do sa trabaho. Yeah, that's also the reason kaya pinag-uusapan kanila. Okay, I'm also getting like panay selfie. Okay, the devil. Okay, controlling. Binabash kanila maybe sa trabaho, controlling ka, or siguro binabash kanila dahil controlling ka sa pamilya mo, controlling ka sa kaibigan mo, kaklase mo. Maybe bossy ka. Kaya that's also the reason kaya ka binabash ng taong ito. Alright? Ano pa? Sino itong taong binabash ka? So those are the reason kung bakit ka binabash mga collective. Ano? Who is this people, spirit angels, na binabash ang ating mga collective? Sino pa? Or ano pa? Bakit binabash ang ating mga collective? Sino itong tao na binabash ang ating mga collective? Okay, searcher, it could be searcher, again, admirer, crush ka ng taong ito, nung nakita ka niya, kaya lang hindi mo siya pinapansin, siguro hindi mo lang siya feel, no, wala ka sigurong gusto sa kanya, kaya wa-epek yung pagpapapam sa inyo, no, pagpapapansin, bugnutin, yamutin, itong taong ito ay naging malungkot, no, napakamalungkot ng taong ito dahil hindi mo siya pinansin, kaya binabash ka niya. Makeup artist, itong taong ito ay makeup artist or artist. Sexy. Okay. Maybe this how this person sees you, no? Tungkol siguro to sa makeup mo, sa katawan mo, napaka-sexy mo, the way na manamit ka, kulot ang buhok. Okay. Maybe this you could be dealing with a person na the runner. Okay. The runner, laging umiiwas, no? Or this could be you, no? Na iniiwasan mo siguro tong taong ito kaya binabash ka niya. Or siguro, I'm getting like binabash ka dahil lagi kang nagmamadaling umalis
siguro umalis ng bahay, umalis sa school, or umalis sa trabaho. It's like siguro hindi pa tapos yung oras, pero wala na, nagmamadali ka na. Yeah, parang advanced, napaka-advanced mo, no? Okay, lalaki or boy. Ano pa? Matangos ang ilong. You are dealing with a person na matangos ang ilong. I'm also hearing like a foreigner. I'm hearing like Indian. Maybe you are dealing with the Indian na binabash ka rin niya. Wow, very specific. At the age of 20s, maybe you're dealing with like a classmate, kaklase. Again, nasabi ko kanina, kaklase na babae. Okay, boyfriend. Again, soulmate. You could be dealing with your soulmate, girlfriend, boyfriend. Binabash ka niya o nagtatampo siya dahil hindi ka siguro nagbibigay oras or nanahimik ka or siguro iniwan mo siya or meron naman dito na binabash ka niya dahil nagtatampo siya the way you treated this person, kung paano mo siya tinatrato, napaka-controlling mo. Guys, be careful, ano naman, no? Maging, ano naman tayo, give and take, no? Maging balance naman. So, yeah, it's good na nalaman ninyo ito, no? And then you can approach them. Kausapin mo rin sila and sabihin mo rin sa kanila or explain yourself towards them kung bakit mo to ginawa. Yung iba dito na, lalong-lalo na sa tulong, no? Sa pamilya, ipaalam mo rin sa kanila na wag sila dapat na magalit dahil not all the time may pera tayo or not all the time na masuportahan natin sila. Dapat din talaga ay suportahin din nila ang sarili nila at intindihin ka rin nila kung bakit hindi lahat ng bagay ay nabibigay mo sa kanila, ano. So, yeah. Advice na from the universe, anong dapat mong malaman or anong advice ng universe para sa inyo? Okay, hold on. Our spirit guides, anong advice mo sa ating mga collective whenever they watch this reading? So guys, this is timeless. Whenever you watch this reading, this is meant to find you. Sa mga hindi nakaka-resonate, guys, kunin nyo lang kung saan ka nakaka-resonate. Kung hindi naman, huwag nyo pong lahatin. Kung hindi naman, para yun sa iba. If the whole thing hindi ka nakaka-resonate, hindi related sa inyo, then skip nyo lang ang video na ito. Manood na lang kayo ng ibang reading. Ano? So, pasensya na. Baka next reading ay makukuha na natin ang inyong energy. Advice spirit ka rin, para sa ating mga collective. Okay. Ayaw dito. Let's get you. Hold on, guys. Parang ano sa akin ito. Alright, spirit guides, ano ang advice sa ating mga collective? Whoever watch this reading, let's get this. Stop comparing. Yes. I'm getting like this could be also the person here na controlling, no? Guys, you need to stop controlling the situation or the person or your relationship, no? Okay, or siguro sa trabaho, or stop comparing yourself to others. Kasi iba-iba tayo no? I know na meron, hindi talaga, no? Siguro, dahil tao tayo, hindi natin maiwasan na maikumpara natin ang sarili natin sa ibang tao. Alright? Walang perfecto dito sa mundong ito. But again, stop comparing. Apples don't compare themselves to oranges. Stars don't compete with other stars. They know there's room for all to shine in this ever-expanding universe. So embrace your differences. Celebrate your quirks and kinks. Bring your fullest expression of self forward and champion others when they do the same. So yeah, kailangan talaga na tayo ay magkakaparehas lang as a human being. So instead of comparing, we should support each other. Kailangan talaga may pagtutulungan, no? So iwasan natin mga kapatid ang ikumpara ang ating sarili sa iba. And siguro sa katrabaho din ninyo, meron dito comparing, So like again, from now on, whenever you watch this reading or whoever watch this reading, iwasan na natin ang mag-compare, no, sa ating ginagawa, sa sarili natin, how we look, sa mukha natin, sa pag-makeup, no? We are all different. So, iba-iba ang tao. And instead, dapat may support. Be supportive na lang sa kapwa ninyo. Alright? So, I love you guys. I do hope nag-enjoy ka sa reading na ito. And
please hit the likes below what you think about this reading and leave your comment and mag-like kayo kung nagustuhan niyo itong reading nito. Nakakatuwa mga kapatid pagka nakita ko yung mga likes, mga na-comment dito, and yeah, leave your comment about the story na related sa reading na ito. Nakakatuwa naman na malaman, no? So, pasensya na ha kung hindi man ako nakapag-respond sa lahat ng mga nagko-comment sa mga reading ko dito, but know that nababasa ko po yung iba dito, no? Kasi alam ko po na I mean, busy din po kasi ako, and I hope na naintindihan niyo po ako mga kapatid. So, mag-ingat po kayo palagi, and I hope to see you guys in the next reading. And maraming salamat sa mga sumusuporta dito sa aking YouTube channel, The Star Talking Tarot. Sa mga supporters ko dito, thank you and I love you guys. Bye!